Hello po mga kababayan, nagbabalik po inyong lingkod, si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan mga tambay. Samahan niyo po muli. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan, saan man sulok po ng mundo tayo naroon. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Talagang mukhang ang Senadora Risa Hontiveros para po matakpan po yung issue ng komisyon, gustong kumita ng malaki sa pondo po ng taxpayer, lalo yung sinasabing pabahay, ang gusto niya ay condominium. Ngayon po, iniiba niya po ngayon ang issue mga katambay. Mukha pong gusto niyang tabunan ng issue ng sinasabing komisyon, kung kailangan kumita ng malaking komisyon mga katambay. Ito po, talagang naglabas po siya ngayon na sinasabi po ng mga web of people, mga tambay, web of people na kumikita raw po o nakikinabang. Umano sabi niya, sa Pogo, mga tambay, matindi, umano. Hindi pa sigurado, pero ibinabalita na po ito. Walang kasiguruhan, mga tambay, isang chismis pa lang, pero matindi na po ang kanyang pasabog, kuno. Pero ang totoo, kumikita po at gustong kumita, nangungumisyon sa pera ng taxpayer. Ito po mga tambay, pakinggan po natin ang balita na pinasasabog niya tungkol sa Pogo, mga tambay. May panibagong isiniwalat sa Senator Risa Hontiveros na web map umano ng mga taong nakinabang sa Pogo, kabilang di umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag din ng senadora na halimaw ang Pogo na wala raw idinulot sa bansa kundi bangungot. Narito ang aking report. Ito ang detalyadong web map na nagpapakita ng mga konektado umano sa iligal na operasyon ng Pogo sa bansa. Ipinresenta yan ni Senator Risa Hontiveros sa huling pagdinig ng Senate Committee on Women and Children tungkol sa Pogo operations. Nasa pinakaitaas umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa ibaba niya si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang at isang Lin Wei-xiong. Habang makikita rin sa itaas ang isang Ma Dongli na konektado sa self-confessed Chinese spy na si She Zijiang na iniuugnay naman kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay Hontiveros, ito ang mga mukhang ginamit ang Pogo para sa personal na kapakinabangan. No, this is not a witch hunt. Hindi po ito tokhang. Yung nakasanayang nyong gawi, huwag nyong ibintang dito. Mensahe naman ni Hontiveros kay Go, I leave your fate, Ms. Go, up to the courts. And I look forward to the day you face justice. Giit pa ng senadora, walang dinala ang Pogo sa bansa kundi bangungot, lalo't na abuso ang mga procedure sa birth certificate, immigration, passport at visa applications. Pogo is a monster. Siya ay halimaw na gumagawa ng human trafficking, money laundering, torture at espionage. Hindi naman nakadalo si Alice Go sa pagdinig ng Senado kaugnay sa Pogo ngayong araw. Hindi kasi siya pinayagan ng Regional Trial Court Branch 167 dahil may kasabay siyang pagdinig sa korte kaugnay sa kasong qualified trafficking laban sa kanya. Lumabas din sa pagdinig na nagagamit ang ilang Pogo hub para magpalaganap ng maling impormasyon. Nagimbal din ako sa impormasyon. Mukhang hindi lang sugal, scamming at trafficking ang pakay ng mga compound na ito, kundi fake news din. Mga kapatid, may unlos pa. Nakita nyo mga tambay, napakagaling napakagaling. Talagang antimano, nakasave. Sino po ba ang pinaputok ng Vice President sa issue ng Pogo? Di po ba sila? Sila ang kumikita raw sa Pogo, di ba? Pinagkakakitaan nila ng malaki ang Pogo ayon sa Vice President, di ba? Lalo po ang Speaker at ang First Lady sa Pogo. Sino po ba ang natuklasan ng mga Pilipino na very close, napaka-close po ng pamilya Marcos, ang Pangulong Marcos, ang First Lady sa mga big time boss, sa mga boss ng Pogo. Napakarami pong mga litrato na pinalabas ang Attorney Topacio diyan. Pero ngayon, pagdating po kay Senadora Risa Hontiveros, nasanay daw po sa komisyon, na malaking komisyon sa Senado, ayon kay Senadora Cynthia Villar, mga tambay. Ngayon, iba naman po ngayon, para po matabunan yung issue sa kanya, about doon sa komisyon, kumikita ng malaki, bilang senadora,
nagiging ahente pa, mga katambay, nangungumisyon sa Pogo. Samantalang ang Pogo ay pinaputok yan ng Vice President ilang araw lang nakakaraan. Pinagkakitaan nila ang Pogo. Sa real talk, mga katambay, paano magagawa ng dating Pangulong Duterte at paano magagawa ng dating Pangulong Duterte yung binibintang ng senadora, samantalang yung Pogo nung panahon niya ay naka-lockdown. Limitado lang po. Kaya nga online business yan eh. Online gaming ang Pogo nung mga panahon ni dating Pangulong Duterte. Real talk. Sabihin nyo po na, banatan nyo po si Kamanong kung nagsisinungaling si Kamanong. Di ba? Pandemya. Ilang taon tayong may pandemya. Di ba? Mahigit 2 taon. Nagamit nga po ang mga taxes ng Pogo dahil nga nung mga panahon na yon ay talagang hindi nagpapangsyon ang mundo. Ang buong mundo ay hindi nagpapangsyon lalo po sa ekonomiya. Walang nakapagtatrabaho sa ating bansa. Di ba? Isa ang Pogo na napakinabangan po ng gobyerno ang mga taxes nito. Di ba? Noong mga panahon na yon, real talk. At yung sinasabi po ni Senadora Risa Hontiveros na napakarami daw po na korupsyon at mga sinasabing hindi maganda ang Pogo sa panahon po na sinasabi niya ngayon. Sa panahon po siguro na administrasyon ni Pangulong Marcos, hindi na maganda ang Pogo. Dahil nahawakan na po nila ang Pogo. Di po ba? Kasi nung si dating Pangulong Duterte, may pandemya pa halos. Hindi pa natatapos ang COVID-19 nung siya'y bumaba bilang Pangulo ng bansa 2022. Hindi pa totally nawawala ang COVID, ang pandemya sa mundo, sa buong mundo. Di ba? Kaya nga po ang operation ng Pogo limitado lang. Walang sinasabi na yung ibinibintang po na kung ano-anong mga krimen masama. Di ba? Mga paglabag sa batas na sinasabi ni Senadora Risa Hontiveros. Bakit ayaw niya imbestigahan yung pinasabog ng Vice President at ni Attorney Topacio? Bakit ayaw nilang imbestigahan at ayaw niyang imbestigahan sa Senado? Gigil na gigil siya imbestigahan, samantalang magmula nung mapalitan na administrasyon, diyan po pumutok lahat ang napakalalaking korupsyon sa Pogo. Marami nang kumita diyan dahil nagpapangsyon na ang gobyerno, nagpapangsyon na ang mundo. Di po ba? At iba na po ang namamahala. Napalitan na ang dating Pangulong Duterte. Real talk. Di ba? Paano mo ibibintang lahat ng sinasabi mo na napakasamang nangyari at bangungot? Naging bangungot ang pagpasok ng Pogo. Samantalang nung panahon nga ni dating Pangulong Duterte, halos lockdown. Hindi lumalabas sa mga tao. Paano magkakaroon ng prostitution dyan kung hindi ka nakakalabas nung mga panahon na yon? 2 taon mahigit. Paano magkakaroon ng malawa ang krimen yan kung hindi ka nga nakakalabas at binibigyan ka ng ayuda? Diba? Binigyan ka pa ng libreng vaccine para mabuhay ang mga Pilipino. Pero ngayon, napakasama dahil kayo na humawak kaya sumama. Di ba? Kaya nga sabi ng Vice President, sumama ng sumama ang Pogo dahil nga pinagkakakitaan ng mga politiko ngayon. Marami na kumikita, lalo yung mga may ambisyon manalong muli. Di ba? Tapos ibibintang nyo, ikakabit nyo na ang korupsyon, kumikita ang dating Pangulong Duterte, hindi nyo nga makitaan ng korupsyon. Wala na. Katulad yung sinasabi nyo, bilyon-bilyon ng pera ng dating Senador Trillanes. Ano na nangyari? Ipinupus pa ba ngayon ni Trillanes yung sinasabi niyang bank account? Natuklasan ng mga Pilipino. Meron kang pinagmamalaki na ebidensya na galing ka mo sa bangko, ang sinasabing bank statement. Mali-mali ang pangalan? Tahimik ka, nanahimik bigla. Yung nagmamalaki na kumikita at binibigyan ng mga drug lord buwan-buwan ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Nanahimik kasi may kaso na siya ngayon dahil naglalabas siya ng dokumento na hindi naman galing ito mismo sa bangko. Di po ba? At palpak. Saan ka nakakita? Bangko. Magbibigay ng mga dokumento na bawal sa batas.
At isa pa, gagawin ba ng bangko na mali ang mga spelling, kulang ang mga letra ng pangalan? Imposible yan. Kaya nanahimik eh. Nakita niyo po ba? Pinupost po ba ng Quadcom yung issue about sa pera sa dating Pangulong Duterte na nakikinabang sa mga drug lord? Di ba nanahimik? Tapos ngayon, dito mo naman dadalhin. Dito naman dadalhin ng isang pinagtatakpan ng issue ng komisyon, nangungumisyon, binubuhay ang pogo, samantalang mayroong issue na sinabi ng Vice President, sila ngayon, magmula nung hindi na presidente ang dating Pangulong Duterte, sila na ang nagmando, minanduhan na nila ang negosyong pogo sa ating bansa. Sila na. Dahil sila na ang gobyerno, real talk. Pero, pinasasama nila. Sila ang kumikita ng napakalaki yata. Pero, ang pinasasama mo, yung wala kang masilip na korupsyon. Walang bahay, walang ari-arian sa ibang bansa. Nananatili sa probinsya, simpleng mamuhay. Walang napakalaking mansyon. Simple ang bahay. Namana niya pa sa kanyang magulang. Ipinaayos lang. Doon siya naninirahan. Wala siyang mga malalaking mansyon na nababalitaan natin mga politiko. Congressman ka pa lang, senador ka pa lang. Napakarami mong asset na nabibili sa ibang bansa. Mga bahay at lupa, condominium, townhouse, kung ano man ang tawag dyan. Di ba? Baka itong si Senadora Risa Hontiveros, napakarami rin pong issue nito. Lalo sa PhilHealth, noong mga panahon ni Pinoy, may issue rin po ito na corruption daw sa PhilHealth. Pero natabunan na dahil meron na siyang immunity. Napakalaki kasi, may immunity siya sa Senado. Di ba? Ngayon, meron naman siyang bagong issue. Kumikita. Di ba? Bago yan. Dati, PhilHealth. Ngayon naman, komisyon. Pero, para matabunan yung mga issue tungkol sa pera, kailangan niyang dalhin sa Duterte. Kailangan niyang buhayin ang issue ng mga sinasabing kumikita, nakikinabang sa pogo. Samantalang ilang taon nang hindi presidente ang presidente na si dating Pangulong Duterte. Hindi na presidente. Doon mo pa rin kinakabit. Samantalang sino ba ang powerful ngayon? Napakahirap kalabanin ng pamahalaan natin ngayon. Pagka ikaw ay lumaban, nagkakaproblema ka ngayon, nakakasuhan ka. Kahit kilala ka pang tao, natatanggalan ka pa ng security. Pagka ikaw lumalaban sa gobyerno ngayon, ang kalaban mo puwersa ng gobyerno, nahandyan ng DOJ, nahandyan ng kapulisan, di ba? Nahandyan ng DILG, NBI. Pagka lumalaban ka sa gobyerno at ikaw nagiging oposisyon, di po ba? Dinadanas ngayon yan ng pamilya Duterte. Pero pinagtutulong-tulungan, di ba mga tambay? Ibang klase, di ba? Ibang klase, naglilinis-linisan, napakalinis. Nag-e-expose ng korupsyon kuno. Samantalang mismo siya nagsasalita. May korupsyon, may issue ng korupsyon, kumikita, nangungumisyon. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Senadora Risa Hontiveros. Hiyang-hiya kami sa iyo. Nagmamalinis ka. Samantalang yung ginagawa mong issue, iba na ang Pangulo. Sinasabi na nga may kumikita ngayon dyan, nagagamit nila yan, kasama ang speaker at ang first lady raw. Ayon sa vice president, pinagkakakitaan nila ng wagas na wagas ang pogo sa kanilang panahon. Pero ang issue, dadalhin mo pa rin sa dating Pangulong Duterte. Ibang klase talaga kayo. Talagang puro scripted, mga tambay. Wala ka na nakitang anomalya sa bagong Pilipinas. Nakakagulat. Samantalang nung araw, pinagmamalaki mo, na galit ka sa pamilya Marcos. Bata ka pa lang, sinasabi mo. Bata ka pa lang, nagrarally ka na. Dahil nga sinasabi mo, diktador. Ang pamilya Marcos magnanakaw at naparaming nilabag na human rights. Di ba? Mismong galing sa mga pahayag niya yan. Pero ngayon, wala kang nakikitang korupsyon sa pamamahala ng Pangulong Marcos. Yung ahensya na pinanggalingan mo, PhilHealth, doon ka galing. Pero wala kang nakitang paglabag na sinasabi na ng dating Pangulong Duterte
na merong malaking istapa na naganap doon na pag-release, pagkuha ng pera ng mga miyembro nito. Bilyon-bilyon. Wala kang nakitang korupsyon. Ibang klase ka. Hiyang-hiya naman kami sa'yo. Napakahilig mong mag-expose ng korupsyon. Pero wala kang malang nakitang korupsyon sa pamamahala ng Bagong Pilipinas. Yung flood control, 1 billion mahigit ang ginagastos ng taxpayer. Wala kang nakitang korupsyon doon. At yung ginto na lumayas daw. Kusa yatang lumayas sa Bangko Sentral. Tuni-tunilada. Wala kang nakita rong investigasyon. Wala kang nakitang korupsyon. At yung ating kaperahan na kinuha sa Land Bank, yung pinanggigigilan nila at nagmamadali na magnegosyo tayo at kailangan natin ng Maharlika Investment Fund. Wala kang nakita ron. Hindi mo malasilipin kung ano na nangyari doon sa pondo na galing sa taxpayer, kinuha sa Land Bank. Di mo ba? Ibang klase ka. Hiyang-hiya naman kami sa'yo. Bakit? Nalalangisan ka ba? Nakikinabang ka ba ngayon, Senadora? Nagtatanong lang po taong bayan. Hindi naman po masama magtanong kung nakikinabang po kayo. Malaki po ba ang pakinabang nyo ngayon sa Bagong Pilipinas? Pati po ba mga kamag-anak nyo ngayon ay nakikinabang? Nabibigyan po ba ng pwesto? Kaya po ngayon, wala na kayo nakikitang korupsyon sa Bagong Pilipinas. Bakit kaya? Nagtatanong lang po si Juan de la Cruz. Lalo po ang mga taxpayer. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Ngayon, good luck na lang po kung paniniwalaan pa kayo ng mga Pilipino. Kayo na napakarami yung question, napakaraming question ng Pilipino sa inyo. Napakarami. Dinagdagan nyo pa ngayon. Napakagaling yung senadora. Napakagaling yung mag-expose ng mga sinasabing lumalabag sa batas. Pero yung nagsasalita mismo, mukhang may paglabag sa batas. Itinatago lang. Ngayon, good luck na lang, mga katambay. Muli po si Katambay Manong. Nakakalungkot po, mga katambay. Yung nagmamagaling na senadora, mukhang may pinagtatanggol, mga katambay. Kailangan mapagtakpan yung pasabog na sinabi about sa pogo ng Vice President. Di ba? Kailangan niyang ipagtanggol. Parang si Attorney Larry Gadon lang. Si Secretary Gadon, na-disbar na nga pala. Si Secretary Gadon, gano'n lang po yun. Kailangan mo ipagtanggol. Magkaisa tayo para pabagsakin ang mga Duterte. Gano'n lang po yun eh. Dahil nga po, sa panahon po ng Bagong Pilipinas, unlimited po ngayon. Buffet na buffet. Buffet ang lumalabas po yata sa korupsyon. Talagang halos lahat nakikinabang sa pera ng bayan. Walang investigasyon. Walang pakialam ang Pangulo. Walang pakialam sa korupsyon ng Pangulo. Bahala kayo sa buhay nyo. Ganun ang lumalabas. Muli po si Katambay Manong. Hiyang-hiya tayo sa senadora na ubod ng galing. Maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po, mga tambay. Sa muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.